sa Panginoon, sa ating mga kabataan, sa kanilang buhay, binibigay sa Panginoon para sa paglilingkod. So, sa gabing ito, ay ngayon pala ay Advent, ang tawag na, Advent season na pala ngayon, pagdating ng Panginoon. So, isang nakagagalak na pangyayari. Bagamat hindi naman ito ang tamang panahon, ay ganun pa man sa ating puso at damdamin ay ito ang pagpupuri ng ito ang panahon na ating inaalala. Tayo ang masigit na nakakaalam ng dahilan ng pagdiriwang ng kapanahonang ito. At dahil dyan, tayo mag-aaral, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Revelations chapter 20. Revelations chapter 20 verses 11 hanggang 15. Nakita niyo na po mga kapatid. Revelations chapter 20 verse 11 hanggang 15. Ano po, ito yung the judgment at the throne of God. Ating babasahin. Inyo pong basahin sa inyong salita tayo mananalangin. And I saw a great white throne, and in him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. And the sea gave up the dead which were in it, and death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, every one of them according to their deeds. And death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay dumalapit sa iyo, Panginoon. Sa amin pong pag-aaralan, ikaw lamang po ang mapapurihan at ikaw ang maitaas sa iyong pangalan, Panginoon. Ito ay katiyakan ng mga pangyayari na magaganap sa darating na panahon. Kaya o Diyos, ito'y nasulat upang kami ay maging handa sa lahat ng ito. Hindi lamang kami, Panginoon, upang kami rin ay maging mapagmatsyag at magkaroon ng puso ng aming makapag-share po kami ng mabuting balita ng kaligtasan. Ikaw po ang mapapurihan, itago mo po ako, Panginoon, sa likod ng iyong liwanag. Ikaw, O Diyos, ay banal at makapangyarihan, kayo din ang iyong salita. Kaya tumingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan, linisin mo ko, at ang Santong Espiritu ang patuloy na manguna sa aking mga labi. Pinupuri kita, Panginoon, Ama, sa pangalan po na Anak ni Jesus. Okay, so ito po yung tinatawag natin na the Great White Throne Judgment. At ito ay mahalagang topic na dapat nating malaman sapagkat ito, anumang inaaniban mo, ikaw ay reform, ikaw ay baptist, lahat po ito ay nagpapatunay o nagbibigay ng pagpapatunay na ito ay magaganap sa darating na panahon. So ito po yung tinatawag natin na judgment or Great White Throne Judgment. So ang title lang ating pag-aaral is The Judgment at the Throne of God, the Terror of the Unbelievers. Ito yung pinaka-terrorizing na pangyayari na magaganap sa isa pong hindi mananampalataya. Kaya ating pinakikiusap sa ating pag-share ng gospel na sila'y manampalataya upang nang sa ganun ay hindi po nila kasapitan itong tiyak na pangyayaring ito. So, pagkatapos po ng millennial reign ng Panginoon, dito sa Revelation chapter 1 hanggang 10, ay sunod po dito yung tinatawag naman natin na Revelation chapter 20 verses 1, verses the millennial reign of Christ, and then susunod na po itong tinatawag natin na pagpapalaya muli sa kaaway after 1,000 year of reign. Siya po ay muling palalayain at
muli siyang mandadaya sa mga nations at magkakaroon tinatawag sa four corners of the earth in verse 8, 28, and then Gog and Magog, at magkakaroon po ng muli ng digmaan. Hindi natin alam kung gaano ito kahaba magaganap. Pagkatapos ng lahat ng ito ay papasok na po sa tinatawag natin na white throne judgment. So sa bahaging ito, meron lang tayong mga pag-aaralan na una is ang tanong na what, and then why, and then the application. So una is what. What is the great white throne judgment? So mahalagang bagay na matutunan ng bawat isa kung ano ito. Ano po? So una, sabi po rito, kung mapapansin natin sa verse 1, ang pag-aaral natin sa salitang tanong na what is the great white throne is, ang unang point natin sa verse 11 is the throne and the judge. Okay, so ano yung throne, and then sino yung judge na tinutukoy diyan. So sabi po rito, I saw, so sino yung nagsasalita ng I saw? Si John, yes. John is witnessing. Okay? Prophetically, nagkakaroon siya ng, nakikita niya, pinapakita sa kanya ng anghel, kung ano yung nangyayari, o ano yung mangyayari. Okay? So sabi niya, I saw a great white throne, and on him who sat upon it from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. So, ang unang nating tanong is, ang unang point natin is the throne and the judge. So, ang tanong is, nung sinabi niya na I saw, nakita niya in a visionary, is a great. So, yung sinasabi po niya na great is, it signifies majesty. Okay. So, sa bahaging ito, mga kapatid, bagamat ating pong nababasa na siya ay umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Ama, tama po? Dito sa bahaging ito, siya po ay nakaluklok sa trono. Sapagkat ang Panginoong Hesus, sa bahaging ito, siya po ay isa ng judge. Okay. So, yung first coming niya, siya ay ating Savior. Sabi nga doon sa John 3:16 and sa 17 is, God sent His Son, for God sent His Son, not to judge the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe is condemned already because he does not believe in the name of the Son of God. So, nung una niyang dating, siya po'y tinatawag natin na Savior. Sa pagkakataong ito naman po, siya po ay isa ng judge na nakaupo sa trono. At makikita natin na sinasabi na yung throne is a great throne kasi ito po, it signifies majesty. At sinabi rin po rito na ang throne na to hindi lamang great, siya po ay white. May kulay. Ibig sabihin, very keen na ipinakita ng anghel, and very keen din po ng kaisipan ni John, although he was already here at around 100 years old. Pero para sa kanya, nakita niya na ito ay isang dakila at isang maputing trono kung saan may nakaupong isang husgado. Okay. So, ang white naman po, it signifies purity and holiness. Sa makatuwid, ang nakaupo sa trono, the implication is, he is sitting greatly, and nandun din po yung liwanag ng kanyang kabanalan at yung liwanag ng kanyang purity, yung kadalisayan ng kanyang yung kanyang personality. Ano po? So, yung pong great, it indicates supreme authority and majesty. No? So, sinabi ni John na I saw great white throne. So, nung sinabi niyang great, sinasabi niya na this is the supreme. This is the kind of, ito yung pinakamataas na authority na klase ng trono sa balat ng lupa. Although John is exposed doon sa mga nangyari sa buhay niya na nakita niya yung ginawa sa kanyang persecution, nakita niya yung si Caesar at saka po yung sa Roman. Alam niya na itong mga tao na ito is presuming na sila yung hari dito sa mundo. Tama? Pero pagdating po doon sa visionary na nakita niya, talagang nasabi niya na ito talaga wala itong kapantay. Ito talaga ang great throne that I have ever seen sa aking pong buhay. Sabi ni John dito. So sabi niya, this is and then yung white naman, it symbolizes purity, holiness, and perfect justice.
since this white throne will be a seat of judgment. Okay, so this is terrifying sa mga tao hindi nakakilala sa Panginoon because we must remember na ang Diyos ay ang Diyos na hindi nasasakop ng panahon at ang lahat ng bagay ay nakikita niya sa kanyang mga mata. Sabi nga, meron siyang tinatawag na ever-present, di ba? Yung ang lahat ng bagay is present sa kanya, maging yung mga kasalanang nagawa ng tao, nahihimay-himay niya ang kaisipan, ang motibo, nakikita niya in all. At ang mangyayari sa kanila, sino man ang haharap sa throne na ito, they will be judged accordingly and they will be judged fairly. So, yun po yung sabi niya rito. Kaya sabi niya, and then sabi niya po, white throne and him who sat upon it, yung po salitang sat upon it means one sitting on it. Okay, so ibig sabihin, mayroong itong tinatawag natin na emphasizing a continuous authority. Hindi lamang siya umupo doon during the judgment, but he is the one who is really sitting there. Siya talaga ang nakaupo sa tronong yan. Okay, so makikita natin na tinatawag natin na iisa ang Diyos, ang Ama at ang Anak. Sila'y laging nakaupo sa tronong ito. Okay, so makikita natin na sabi po rito, so it emphasizes continuous authority kasi ito ay present participle. Siya ay the one is sitting on it. Yung salitang sitting is a continuous. And the judge is God Himself and often understood as Christ. Di po ba? Siya yung Lamb that is sitting on the throne. Yung inaaway natin majesty. So makita natin na siya rin yung mismo yung Lamb that is sitting on the throne. So sabi doon sa John, pag binasa po natin yung John 5:22, basahin natin mga kapatid. John 5:22, okay mag-alala, ito namang ating pag-aaralan na ilang part po ito. Kasi maganda po itong mapag-aralan natin. Okay, John 5:22, ang sabi nito, for not even the Father judges anyone, but He has given all judgment to His Son. So, ang pinag-uusapan dito ay ano? Pagdating ng panahon. Okay? Ganun din yung honor. Yun din sa, pareho sila ng honor. So, pagdating sa judgment sa panahon ito, which is ito po yung panahon na to, ay siya po ay uupo bilang isang judge. Now, yun po yung sumagot sa salitang the throne, it is great, white. So it is authority, it is majestic, it is holy, and it is pure, and there is a great, perfect justice. And that the judge is the Lord Jesus Christ Himself sitting on the throne. So ano po ang sumunod na nangyari? And then sabi po, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. So ano kaya ang ibig sabihin nito na biglang nawala ang kalangitan at biglang nawala, ibig sabihin nawala yung alapaap, nawala rin yung mundo. Tama? So ibig sabihin ang mga pangyayaring ito ay nagaganap saan? Sa kalangitan, the judgment. Okay. So ang mga natoon po ay yung tinatawag natin na mga kaluluwa ng mga unbelievers. Mamaya mapapag-aralan natin yan. So sabi po rito, heaven and earth and heaven fled away. O ibig sabihin, sa madaling salita is, the old creation is dissolved. Suddenly, there's a dissolution o yung ulap o yung mundo ay bigla siyang na-dissolve. Bigla siyang nawala. Okay. It disappears before the new heaven. Bakit ito na-dissolve? Yun ang tanong natin. Bakit nung na-judgment na pag-upo ng Panginoon, bakit siya na-dissolve? Kasi sa verse, sa chapter 21, is the, what? New heaven and new? Yan. Papasok ka rito ang new heaven and new earth. Kaya, during the judgment, because this is a judgment time, ito yung tinatawag natin na consummation of everything, madidissolve na ang mundo kasi huhusgahan na po ng Diyos. Tatandaan natin, ito yung tinatawag natin na pumapasok yung tinatawag natin pagtutubos ng Diyos na hindi lamang tao at espiritu, kung hindi maging ang mundo. So, nung siya ay na-dissolve, it disappears before the new heaven and earth, na-desolute, nawala po yung, and then, it shows the absolute authority of God that even creation cannot stand
before His judgment. Na nung in-expose o ni-reveal ng Panginoon yung kanyang sarili sa ibabaw po ng mundo, maging ang mundo na nababalot ng kasalanan, ito po ay na-dissolve. Yan po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon, nung siya'y bumaba dito sa lupa, He veiled Himself with flesh. Kasi kung ihahayag po niya ang kanyang sarili, matutunaw po ang mundong ito na nababalot na sa kasalanan at ang sanlibutan. Okay? Kaya nung kanyang pagbaba dito, mula sa, nung siya'y nagkatawang tao, kaya tinatawag na incarnate, or incarne, in the flesh, that is to protect us. Tayo iingatan ng Diyos na sa wala pa sa panahon, tayo ay matunaw sa kanyang harapan, bunga ng kanyang kaluwalhatian. Okay. So sa bahaging ito, inihayag po ng Diyos yung kanyang kaluwalhatian, and He shows His absolute authority that even the creation cannot stand before His judgment. Okay, so the earth and the heaven, they fled away. So it is also, I believe, it is also to show to the unbelievers, ang aking pananaw din dito is, kaya po nawala ang mga ito, ay upang ipahayag ng Panginoong Hesukristo sa mga hindi mananampalataya, sa mga Hudyo at sa mga Hintil, na hindi naniniwala sa kanyang deity, na siya ay God, man. At taglay niya ang kaluwalhatian, sabi niya sa John 17. So sa bahaging ito, makikita natin dito na maging yung mga nabibilang po sa mga relihiyong hindi naniniwala sa kanyang pagkadiyos ay mga nakatayo sa harapang ito, because this is also the revelation of the Lord Jesus Christ that He is indeed God who became man. Nasa Diyos na nagkatawang tao. That He is God, and the problem is, nung inihayag niya ang kanyang sarili, they were already in the judgment time. Nasa judgment na po ang mga taong ito. And then, ang sabi po rito is, the dissolution, itong dissolution na ito, o yung pagkawasak po ng heaven at saka nito, bukod sa pagiging clear na ipinakita niya ang kanyang deity, it could also be the preparation of the new heaven and new earth as part of the whole redemption. Tandaan natin, sabi sa aklat ng Romans chapter 8, babasahin natin ha, para malinaw itong lahat ng ito. Kasi sa judgment po, ay hindi lamang po sinasabi dito na hindi lamang ang na-judge ay ang mga makasalanan, kung hindi, there is also the restoration. Ano, di ba? The restoration and the redemption of the whole earth. Kasi papasok na ang heaven and new earth. O, pakinggan nyo to. Romans chapter 8, verse 18 to 22. O, Romans chapter 8, verse 18 and 22. For I consider, Romans chapter 8, verse 18, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Okay, yun daw, paghihirap na to, hindi ito kayang ikumpara sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Oh, bakit daw? Because the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. Okay. For the creation was subjected to futility, not to its own will, but because of Him who subjected it in hope. Talagang ang mundong ito ay ipinakita na ito ay walang futile. Okay. Ibig sabihin ay wala itong kakayanan na ang mga anak ng Diyos ay masatisfy. Kung hindi, ang lagi nating nararamdaman dito is rejection, persecution, pagkabigo sa mga pangarap, sa mga ninanais. Bakit daw? Sabi niya, kasi ito talaga ay sinubject ng Diyos diyan upang tayo, ang ating pag-asa ay hindi dito kung hindi sa darating na mundong kanyang gagawin para sa atin. Kaya sabi niya, that the creation itself will also be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. So, ibig sabihin, itong pagkawalang ito, the dissolution of the heaven, sa harapan ng white throne judgment, is also the culmination, o ito yung pag-uumpisa ng redemption, not even, hindi lamang ng tao, kung hindi yung pong tinatawag natin na new heaven and new earth. So, yan yung nasa. So,
Sabi po dito, total removal of the old order and signal to the transition of the eternal state. Nakuha niyo? Kaya lagi natin sinasabi na this world is temporary. It cannot give you total happiness. Hindi nito kayang ibigay ang kasiyahang inyong hinahanap. Kasi pansamantala ito. At may darating na bayan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, pagdating naman po sa verse 12, okay, naroon pa rin tayo sa the what. So, the throne and the judge, and then the heaven and the earth and heaven fled away. And then, in verse 12 is the judgment. So, sino naman itong mga mga taong nasa harapan niya? O, pakinggan natin. And I saw the dead. Sabi ni John, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deed. So una, meron tayong tinatawag na the judgment sa verse 12. Okay, sa verse 11 is the throne and the judge. Sa verse 12 is the judgment. So una nating subpoint, who are the persons? So sabi rito is great and small. So pag sinabi natin great and small, ano ito? Matatangkad at pandak. So hindi na pinag-uusapan dito, ano? Ang pinag-uusapan dito is, ito yung tinatawag natin na ginagamit sa Bible na merism. Okay, ang ibig sabihin ng merism is, it is a figure of speech kung saan from beginning to end, because it encompasses, ibig sabihin, lahat ay nasasakop. Ibig sabihin, dakilang tao at hindi masyadong dakila, lahat sila haharap sa Diyos. So, meron tayong point of view na ganito. Kawawa po yung pulubi niya. Simula bata ako, sobrang hirap na niyan. Siguro na may nung mamatayan ay sa langit na yan pupunta. Tama? Di ba nakakarinig tayo ng ganon? So, kasama siya dun sa small na taong sinasabi. So, pag sinabi natin merism, katulad halimbawa ng for as high as the heavens are above the earth. That is merism. Nang ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, simula langit hanggang lupa, at lahat ng nasa gitna ay kayang ibigin ng Diyos. As far as the east is from the west. O merism po ang tawag diyan. Okay? Kasi ang tinutukoy lamang niyan is without exception. Lahat. So, pagdating sa judgment, the persons are the great and the small. So, pag sinabi natin great, these are the kings, the rulers, and the influential people. So, pag binasa natin, kung tayo mahilig sa history, nakita na natin there are great people, right? Who have died. Marami ng taong mga dakila ang namatay, mga bayani. Pero haharap din sila sa Diyos sa kabila ng kanilang mga ginawa. At sila'y huhusgahan ng Diyos. And in the small people, these are the ordinary individuals. Yung mga wala lang na mga tao, the poor and the unknown, they are still accountable to God and they will face God as judge. So, pagdating sa social rank, wealth, fame, or obscurity, it does not matter at the time of judgment. Wala po itong, sabi nga, keber sa Diyos kung ano ang inyong narating sa buhay. Because the only true judge who can judge us fairly, even our motives, is God. Okay? So, paano ito mangyayari? So, sa sunod na verse na to, meron naman tayong tinatawag na, so those are the persons. And then, there is the records, which is also in verse 15. Ibig sabihin, merong talaan ang Diyos. Okay, so sabi niya dito, and books were opened. May binuksan na libro, aklat. And another book was opened. Dalawang aklat ang binuksan. Okay, ano kaya itong mga aklat na ito? Which is the book of life. Yun daw books na binuksan at merong isang book, which is singular, which is the book of life. So may dalawang talaan ang Diyos. Ang una niyang talaan ay ang talaan, kasi ang kausap po rito ay ano, mananampalataya o hindi. Mga hindi po ito mananampalataya. Kasi ang Great White Throne Judgment, bagamat di ko pinapaliwanag sa inyo, kasi gusto kong isipin ninyo kung sino ba ang tinutukoy natin dito.
Ang tinutukoy po sa Great White Throne Judgment ay mga hindi mananampalataya. Okay? Ito po yung mga taong hindi mananampalataya. So, dito po sa books na bubuksan na to, makikita natin, sabi niya, and the dead were judged from the things which are written in the books, not in the book of life. And they were judged according to their deeds. So, ibig sabihin, meron itong records na tinatawag natin na this contains the record of deeds of every person. What about the believers? Remember, the believers, wala silang record because they were saved by grace. Correct? They were saved by grace. Tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos at yung dati po nating mga record, bad records with the world, with the Lord, o ang ating mga kasalanan, ito po ay na-reconcile na. Do you remember the doctrine of reconciliation? God no longer remember your sin. Correct? Kasi you were already reconciled with God. So, pinag-usapan na dito. So, the purpose is to judge each individual according to their works. Now, ito po yung pinakamasakit niyan. As people becoming indulge, habang ang tao ay lalong nagiging indulge sa mabuting gawa upang siya'y maligtas, ang lahat naman ng itong kanyang ginagawa ay hindi po nakatala para maging merito niya pagpunta sa langit. Sa halip, ang lahat ng ito ay nakatala bilang abomination sa Panginoon sapagkat ipinagpapalit mo ang kanyang anak na namatay sa krus sa iyong mabuting gawa. That's why, sabi nga ni Louis Sperry Schaeffer, the unbelievers, sila po ay fueled by Satan to do good. And Satan hates grace. Ayaw niyang ipaalam sa tao ang biyaya. Sa halip, inuudyo kanya ang mga unbeliever na gumawa ng mabuti. Because they want them to be deceived with their good deeds and good works. Di po ba? Isipin niyo mga kaibigan natin na gumagawa ng mabuti. Kung saan abot. Wala po silang pag-asa sa harapan ng Diyos. And they will face the Great White Throne Judgment pagdating po ng panahon. Ano? Okay. So, dito po, sabi po rito, this does not determine salvation, which is by grace through faith, but rather the basis for the degree of the punishment of the lost. Of course, kung higit na mas mahirap, mas malaki ang iyong kasalanan ginawa sa Diyos, halimbawa po ay ikaw ay pumatay ng libo-libo o milyon-milyon, mas matindi po yung degree ng kanyang kasalanan o kaparusahan sa harapan ng Diyos. Bagamat sila po ay sa parehong antas ng kaparusahan na magpakailanman. So sabi po rito, katulad po ng this is the register, okay, ito sabi, this is the register of those who belong to God, yun namang isang binuksang libro, which is the Book of Life. Okay? So, ang sabi po ito, pag binasa po natin, mayroong dalawang libro, okay, standing the throne and the books were opened, and another book was opened, which is the Book of Life. Binuksan din po yung Book of Life, pero ang binuksan po, nung binuksan po yung books, yun po yung binasa, at from the things were written in the books, so kita yung books, and then according to their deeds. So, they were judged, and the dead were judged. So, pinag-uusapan po yung mga patay. Okay. So, bakit sila tinatawag ng mga patay at sila ay nakatayo sa harapan ng Diyos? Because they are already dead at sila po ay galing na saan? Sa kanilang intermediate state, which is Hades. Tandaan niyo yung pinag-aralan natin. Yung sa Luke 19. Yung pupunta muna sila sa intermediate state. Intermediate heaven, intermediate hell. And then wait for the judgment. First resurrection, those who were with Abraham's bosom, they will go with the Lord. Okay? Kasama sa rapture. And then yung po namang nasa hell sa second resurrection.
Ito po yon. Okay. So, sabi po dito, this is, yung pong book is determinant ng kanila pong kasasapitan ng kanilang buhay. Okay? Yung book, nabubuksan ito at bibilangin ang kanilang mga nagawang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. So, there is a sense of, tinatawag natin na accountability with God. Kaya po ang mundong ito, inaalis po nila sa kaisipan ng tao na mayroong Diyos because they don't want to be accountable. Sabi nga doon sa aklat ng Romans chapter 1 verse 18, ay presuming to be wise, they became fools. Ano po? Sinasabi nilang sila'y marurunong, matatalino, at ito po yung sinasabi, o ito yung karunungan ng mundong ito, na sila'y nagtuturo na hindi kasama ang Diyos. Pero sa katotohanan, sila po'y nagiging mga mangmang. Bakit? Sapagkat darating ang panahong ito, the Great White Throne, and they also will be judged. Kung itong mga taong ito matatalino, they will be the great people. Kung sila naman hindi matatalino, they will be the small people, but they have the same fate. Iisa ang kanilang destiny. Sila'y haharap sa Diyos at husgahan sila ng Diyos. This is the Great White Throne Judgment. Okay. So, and then pagdating po naman natin sa verse 13, naroon pa tayo sa the what, ha? Okay, siguro sa susunod, doon naman tayo sa the why. Okay, the what? And the sea gave up the dead, which were in it. Okay, so narito yung mga patay, pero ibinigay din ng dagat ang mga patay. And death and Hades gave up the dead which were in them, and they were judged, every one of them according to their deeds. So walang nakaligtas. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin dito is, there is the person that will be judged, there is the records that will be against them, and then this one is, there is the totality of the person, which means what? Hindi lamang yung kanyang kaluluwa, kukunin din yung kanyang katawan. Okay? So, pag-iisipin po natin, this will be a total torment. Talagang ito po ay napakahirap na kaparusahan sapagkat hindi lamang po ang kanyang kaluluwa, kung hindi ang kanyang katawan na isasama sa kanyang kaluluwa. Okay? So, it is, the sea gave up the dead is, it indicates, that denotes the completeness of resurrection. Yung buong muling pagkabuhay ng isang tao, ganap niyang pagkabuhay, hindi lamang ang kanyang kaluluwa, kung hindi kasama ang kanyang katawan, ito yung kaganapan ng kanyang pagkabuhay. Tandaan natin na sinabi sa 1 Corinthians chapter 15 na ang lahat ng tao ay mabubuhay ng katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya'y muling nabuhay, may iniwan ba siyang katawan dito? Wala po, kasama niya ang kanyang buong kanyang katawan, at nung siya'y mag-ascend in Acts chapter 2, kasama niya ang katawan. Ganun din po ang mangyayari. Even to the unbelievers, they will also ascend. This denotes a total resurrection. The sea gave up the dead. It symbolizes, ano ibig sabihin ng the sea gave up the dead? Sinasabi po rito na on the second resurrection of the unbeliever, there will be no one who will be able to escape. Kasi ito pong dagat na tinutukoy dito is not actually, it could be figurative or literal, pero ang nangangahulugan lamang dito na kahit saan ka napasuot sa iyong kamatayan at humiwalay ang iyong kaluluwa at nasuot sa impyerno, ang katawan mo ay muling ibabalik sa iyo. That even the sea will not, the depth of the sea, hindi po ito magiging hadlang para muling kunin ng Diyos at buuin ang katawan at pagsamahin the unity of the body and the soul to be punished. Okay? So, yan po yung sinasabi niyan. And then, it emphasizes a universal resurrection even though unrecoverable will be raised. Paano yun? Nasunog siya. Talagang abo. Paano yung kinrelate? They will still have their body. Makukuha pa rin nila ang kanilang katawan. Sapagkat yan po ang pagkakalika sa kanya ng Diyos. In Genesis chapter 1, 26 and 27, tinatawag niya itong tao because of the composition of the body and the soul. Amen?
Okay, I want everybody to understand that this is very important doctrine. Okay, kasi ito po ay fuel din para magsikap tayo na makapag-share ng gospel. This thing will surely happen. Sinabi ng Panginoon kay John, isulat mo ito sapagkat ito'y tiyak na magaganap. Malapit na, Juan, malapit na. Okay. And then the death, ano yung sinutukoy natin na death and Hades gave up the death? So death is the physical death or the state of being dead, the physical death. And then Hades is the temporary abode. Ito naman yung pansamantalang lagakan ng kaluluwa. Nakuha nyo? So yung death, that is the physical death, and then Hades is the temporary na lagakan noong kaluluwa, and they both gave them up, which means meron silang unity when they come to face the Lord in the white throne judgment. Haharap sila sa Diyos. Okay? So they were judged. Each one. Ang ganda. Pag binasa niyo po ito, pag binasa niyo, pakinggan niyo. Every one of them. Everyone according to everyone's deeds. So there is no sense of escape sa mata ng Diyos when judgment comes. Brothers and sisters, kaya talagang dapat magpasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon na ipinagkaloob sa ating nakalimutan ng Diyos ang ating mga kasalanan sa Kanyang harapan dahil sa dugo ni Kristo na naghugas sa atin. Amen? Totoo po yung mga kapatid. So they were judged individually accountable. Each person stands before God. Each person. Can you imagine the power, yung kapangyarihan ng Diyos na it could be millions and thousands of people na nasa harapan niya. Yet each one kayang suriin ng Diyos kung sino ang bawat isa at ano ang kanilang mga kasalanan sa kanyang harapan. Each one will be accountable to God. Each one of them. So, words do not save, but they determine the degree of punishment. Pumunta pa tayo sa Luke 12:47-48. Yan, 43 seconds na lang. Tutuloy na lang natin mga kapatid sa susunod, ha? Pag tayo muli nagpangita, pag hindi pa dumating ang rapture. Luke 12:47-48. Luke 12:47-48. Ang sabi po rin dito, ganito. And the slave who knew his master's will and did not get ready or act in according with his will shall receive many lashes. But the one who did not know it and committed deeds worthy of a flogging will receive but few. And everyone who has been given much shall much be required, and to whom they entrusted much of him, they will ask all the more. Now, ano ito? Remember that every time we share the gospel, hindi lahat ng tao na nakapakinig ng mabuting balita ay tumanggap kay Kristo. Amen? Totoo yan. Now, the gospel has the power to save. But the problem is, kapag narinig mo ang mabuting balita, pero pinili mong tumalikod, sabi sa aklat ng Hebrews, higit na mas masakit o mas matindi ang kaparusahan, iyong tatanggapin sapagkat hindi mo lang tinalikuran o hindi tinapakan mo ang pangalan ng Panginoong Hesukristong namatay sa krus at nag-o-offer ng kaligtasan para sa iyo. There's already a knowledge. Mayroon ka ng karunungan kung paano maliligtas, yet by choice, mas pinili mong tumalikod. That is the degree of punishment. And that will happen on the great white throne judgment. Okay? So the judgment is based on evidence. Okay? So ang Panginoon, He has the records. And it will be an evidence against the unbelievers. Amen? Okay, sige. So sa susunod, tuloy po natin. Verse 14 tayo. Ha? The tragic end. 14-15. Sige, tayo po manalangin. Manaming Diyos, marami pong salamat sa iyong pagpapalit sa amin. Salamat sa katotohanan. Panginoon, biyaya mo po ito sa amin. Bago pa ito maganap, ipinahayag mo na po sa amin. Kaya maraming salamat sa iyong biyaya. Tunay na hinahangad mo na hindi po kami dumako sa lugar na nakakatakot na kagaya nito. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus.